Story time lang tayo ng konti. Since elementary, pinag-aral ko na yung sarili ko. Namuhay ako na solo dahil uli lang lubos. Wala na yung mama at papa ko at hindi ko alam yung gagawin ko. Pagpapatuloy ko ba yung pag-aaral ko? Kung ano man yung nasimulan ko, itatapusin ko ba yun? That time, nag-decide ako na manirahan sa tita ko and ayun, pumayag naman sila, sinama ako sa province nila and dun po, nagsimula yung journey ko na maging working student. Napakahirap, super hirap. Ano yun, sasabay mo yung trabaho mo at saka yung pag-aaral mo. Naranasan ko na rin na magtinda sa school ng mga Yakult, chicharon, candy, ayan yung mga binebenta ko sa school. Talagang awang-awa ako sa sarili ko na hindi ko alam kung makakapagtapos ba ako ng pag-aaral. That time is pandemic pa. Nahihirapan ako. Hindi ko na lang pinapahalata sa tita ko na nahihirapan ako. Minsan naghihingi pa yung yung tita ko. Minsan inaabutan ko sila kasi may pinag-aaral din and naiintindahan ko naman yun. As a working student, ang daming racket na pinapasok. Gusto ko talaga, sabi ko, na hindi hanggang dito lang yung kikitain ko sa isang araw. Biruin mo, 200 a day. Sino ba naman ako para magreklamo, di ba? So, wala tayong karapatan dyan. And bago ko nakamit tong ganito na kahit nasa bahay lang, kumikita ako ng 30 up to 50,000 monthly. Marami po akong nadaanan, hindi nag-swak kung ano man yung status ko nun. And bukod sa high, 4-9, na hindi natatanggap talaga sa kahit anong trabaho talaga, sabi tatawagan lang, hindi naman ako tinatawagan. Magtatrabaho ka, pero babagsak ka dun sa magtitinda ka, ang unti lang ng kitaan. Hindi ko na kaya pag-aralin yung sarili ko. Kaya, nag-decide na lang ako magtrabaho talaga. Nakita ko yung kaibigan ko na nasa Manila. Dating katrabaho ko din sa kantin. Naglipat siya kasi nga nakulangan din siya sa sweldo. Nagtanong, available pa ba dyan? Kung pwede ako dyan sa inyo. Sabi, oo, sakto, may paalis dito and ikaw yung kapalit. Nag-iisip ako kasi Manila yon, hindi ko alam kung anong meron doon kasi laking probinsya ako, di ba? Gana naman tayo, pag laking probinsya, wala tayong kaalam-alam kung saan man yung lugar na yan, wala tayo, I don't care dyan. Nag-decide na ako magpunta sa Manila para magtrabaho at tumigil na ako sa pag-aaral. Magtrabaho muna ako pang college ko dapat. And ayun, pagdating ko doon, malaki-laki naman yung sweldo, 15K a month, pero hindi pa sapat. Hindi ako nagkaka-savings, hindi ako nagkakaipon. Bakit? Sa mahal ng bilihin sa Manila, talagang ginto talaga. Ginto ang bilihin. Hindi ka makakaipon talaga. Sa sarili mo palang kulang na kulang yan. One day, nag-scroll ako sa TikTok. May nakita akong isang post ng stranger. At ang sabi niya, pwede kang kumita dito sa TikTok na kahit hindi ka na magbenta ng any kinds of product, mag-quota dito sa TikTok. Kasi yung trabaho namin, quota-quota yun eh. Pag kunti lang yung quota mo dun, kunti lang din yung sweldo mo. Bawas din yun. Parang ang ganda nito. Ang ganda talaga nito. Naghaw ako sa kanya, paano ko yan? Hindi pa ako pinapansin. And lagi ako na sabi ko, sir, paano yan? Ayan. Napansin na niya ako. Sige ma'am, sakto ka. And abot ka, may orientation, may tutorial tayo kung paano mo yan gagawin. Attend ka lang, then after ng tutorial na yun, orientation na yun, saka ka magde-decide kung ano yung plan mo, magpapaturo ka ba dito. And discover ko doon na talagang ang ginagawa lang pala is mag-copy and earn. Ano yung copy? Magka-copy ka ng all script na i-provide nila dito at i-reply mo po yan sa mga clients natin na local and international gamit yung scripts, in short, to set appointment to local and international client. Meron tayong account ID and dito na yan i-provide nila. Kapag natutunan mo na kung ano yung ginagawa sa online, paano natin ma-maximize yung ating oras para pagkakitaan ng TikTok at any social media account natin. Then nagustuhan ko siya kasi nga flexible at doable and anytime, anywhere mo siyang gagawin basta may cellphone ka. Sige, magpapaturo po ako. And ayun, nagpaturo ako. Kapag talaga natutunan mo yung step by step dito, magkakaroon ka ng account ID. So, ang account ID, yan yung license and proof ng transaction. Diyan yung po makikita yung possible na kinikita natin sa online. Ikaw mismo yung mag-aaral kung paano natin matututunan kumita sa TikTok at any social media account na kahit hindi na magbenta, kahit hindi sikat or content creator, pag natutunan mo yan, is talagang napakaganda kasi dito ako kumikita ng 30 up to 50,000 monthly. Agad sa natutunan ko, nagkaroon ako ng account ID at hanggang ngayon, ito po yung aking source of income. At ayan, hindi na po ako nangangamba sa kung ano man yung bibilhin ko. At hindi na ako nagmamadali sa oras.
at hindi na ako nakakarinig ng pagalitan ng amo kasi dito talagang ikaw mismo yung mag-aaral kung paano sa pamamagitan lang po ng guide ng OBA, Home-Based Digital Associate. So sila po yung magbibigay sa ng system para pag-aralan niya. Kung isa ka sa nakarelate sa akin, even isa kang OFW or empleyado or talagang kulang na kulang yung sweldo mo sa isang buwan, baka kailangan mo ng another source of income na katulad ko. And hindi na po ako part-time dito. Full time ko na po siya. Kasi nga nasa bahay lang talaga. Ayan, sana makatulong sa'yo. And kung gusto ka o may kakilala ka na gusto talaga na maturuan ko dito, matulungan ko. Kasi wala namang masama kung susubukan natin. Basta willing magpaturo at willing din po ako naturuan yung mga nangangailangan na katulad ko na nangailangan din nun. Okay? So drop your comments sa ang lugar ka para ma-priority ko.